mo na mabuksan yung client mo, buksan mo na rin yung key presser, tapos drag mo lang siya sa side para mas mabilis mo siyang makikita mamaya. Tapos, select mo yung spacebar para yun yung sa pag-auto lift. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin sa, halimbawa, yung QWE para sa autopads. Pero, for now, spacebar lang muna, and then yung delay time ilagay sa 1 millisecond. Tapos, pwede ka nang i-party mo na yung mga account mo, tapos setup mo na yung heater mo siya na ganyan, auto heat. So right click mo siya and hold, tapos ilabas mo sa window, pagkatapos bitawan mo siya. Tapos pagbalik mo siya dun sa screen niya, sa window niya, dapat wala kang ipapress pero nag-a-attack pa rin yung character mo. Same lang din yung gagawin sa second character o yung second farmer mo. So si Jelly yung looter ko. Siya yung si-setup natin na yung naka-auto loot. Dito makita nyo na nagta-type pa ako. Ibig sabihin hindi ba gumagana yung looter natin, yung key presser. Sa side, makita mo yun. Click mo yung key presser dun na nilagay natin sa side, and then press start na lang siya. Then click mo na lang pabalik dun sa window ng looter mo. Dito, inulit ko lang ulit kasi hindi nag-hit yung character ko na isa. Well, hindi ako marunong mag-vend. So, inulit ko lang siya. I-stop ko yung key presser, then bumalik ako sa client ko ng second attacker ko. Tapos, right click, and then hold, and then release dun sa labas. Tapos, balik lang ako sa dating screen ko kay Jelly. And then, start again yung key presser. No. Stop mo muna yung auto key presser bago ka ipag-chat or anything. Check din yung dalawang skill ng dalawang heater kung nag-fit siya. Tapos yung cursor mo, kailangan nandun siya sa part na nag-overlap yung mga clients mo. Dapat i-zoom in mo siya para yung nasa likod niya is meron pa rin siyang mobs na nakatapat dun sa cursor. Yun, okay na yun.